Pag sunod-suntok po nila ako, ito pong mga kamay ko po binuhusan po ng mainit na tubig. Hinihila-hila po nila ako. Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Isang napakalungkot na karanasan ni Nanay LV sa kamay ng kanyang abusadong amo. Sa kwento ni Nanay LV, kinwento niya na siya ay pinaluhod umano ng kanyang amo at kinaladkad gamit ang kanyang buhok. Hindi pa doon nagtatapos ang kanyang kalbaryo, dahil binuhusan din siya ng kanyang amo ng kumukulong tubig. Dahil sa mga pangyayaring ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ang kanilang galit, at nagtulungan na manawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa kanila, Pangulo Marcos, nanawagan po kami sa inyo, na sana ay mabigyan ng hustisya ang ginawa ng mag-asawang Franz at Ruiz kay Nanay LV. Ang kanilang mga ginawa ay labag sa kahit anong pagpapahalaga sa karapatang pantao. President Marcos, dapat nahatulan ng bitay ang mga demonyong amo na ito. Diyos ko po, grabe ang kanilang ginawa, walang konsyensya. Kinakailangan nilang maparusahan, upang maging aral sa iba. Nanawagan kami sa inyo Pangulo Marcos, na sana ay madaliin ang paglilitis at hatol sa mga walang puso na ito. Nakakaawa at nakakaiyak ang nangyari kay Nanay LV, at kinakailangan niyang mabigyan ng hustisya. Walang katarungan talaga kapag ganyang uri ng mga amo ang nagpapahirap sa kanilang mga kasambahay. Kinakailangan silang maparusahan para matigil na ang ganitong uri ng karahasan. Pangulo Marcos, sana ay dinggin mo ang hinaing ng taong bayan. Ang mga walang pusong ito ay dapat hatulan ng kamatayan. Napakasinungaling pa nila, hindi tayo dapat magpalampas ng ganitong uri ng karahasan. Naway magdala ito ng kamalayan sa mga tao, at makatulong sa paghahanap ng hustisya para kay Nanay LV. Huwag nating kalimutang ipaglaban ang karapatan ng mga biktima ng pang-aabuso. Again, I would like to issue this stern warning to the spouses, Pablo and Franz Garcia. You might suffer the same fate. Katulad ng sinabi ko kanina, yung mga amo ni Bonito Baran na nasintensya ng regulasyon perpetua. Kita niyo naman yung kasambahay, si Aling LB. Nakita niyo yung kondisyon niya. Nabulag, halos hindi na makakita, halos irreparable na yung damage sa kanyang mga mata. At sino gagawa nun? Walang gagawa nun. Sumasagot si Aling LV. She's not being coached by her legal counsel. Tuloy-tuloy yung sagot niya. Sumasagot kayo, binubulungan pa kayo ng... Although, nothing against it. That's your right. Pero of course, as an observant, nakikita ko kung sino nagsasabi ng totoo. I will not prejudge you. But again, I'm warning you, you will suffer the same fate. Thank you, Mr. Chair. Alinsunod po dun sa mga umiiral na patakaran, kami po, ang DOL po ay nakipag-ugnayan na sa pamilya ni Ginang LB para po habulin yung mga labor-related claims. At para po mabigyan po sila ng kaunting kapital para makapagsimula ng isang negosyo. With respect po dun sa labor-related claims, nakausap na po ng aming kawani sa Batangas City. Totoo po na ang workplace po niya ay dun po sa ibang region. Pero kami po ay, ang rules po namin kung saan po naka-reside yung isang manggagawa, pwede po namin iproseso yung kanyang mga claims. Kailangan lang po namin ng konting detalye, katulad nung kailan ba talaga siya nagsimulang magtrabaho, siya ba talaga ay pinasado o hindi. Sa mga pagkakataong meron pong factual issue kung nagbayad o hindi, ang ating pong patakaran ay, ang burden of proof po ay nasa employer. Kailangan po magsumite ng convincing evidence ang isang employer para magpatotoo na talagang binabayaran po ang isang manggagawa. Hindi lang po ang isang kasambahay. Interestingly, Mr. Chair, si Ginang LB po ay hindi lamang maituturing na isang kasambahay sapagkat siya po ay pinagtrabaho sa isang industrial na undertaking. Sa makatubid po, Mr. Chair, ang kanya pong applicable... Paano industrial? Ano po,
Meron po kasi tayong tinatawag na wage rate para sa mga kasambahay. Meron din po tayong tinatawag na wage rate para po sa mga manggagawa na ini-employ po sa isang retail establishment, sa manufacturing establishment. Sa pagkakataon pong ito, at base na rin po sa provision po ng batas, si Ginang LB po ay hindi lamang po pinagtrabaho bilang isang kasambahay, kundi bilang isang manggagawa doon po sa sari-sari store nung pamilyang Ruiz. Dahil po doon, ang applicable wage rate po ay hindi po yung wage rate ng isang kasambahay na mas mababa, kundi po yung applicable minimum wage rate po ng isang kumpanya o ng isang negosyo, maliit man o malaki, base po sa umiiral na wage rate order ng Region 4B. Yun lamang po, Mr. Chair. So, narinig niyo po yun na kasi nagtrabaho sa gasolinahan, hindi naman siguro sa gasolinahan, sa tindahan, doon sa karnihan, doon sa grocery, kaya iba daw yung sweldo. Matanong ko, kayo na tanongin ko, Mrs. Ruiz, meron ba hong employment contract? Wala po, Your Honor. At saka hindi Wala. po nagtrabaho ang Ate Elvis sa may karnihan, hindi rin nagtrabaho sa tindahan. Isang araw lang po yun yung bagong pasok niya po, Your Honor, na sabi ko, tignan ko kung saan siya, kung marunong siya magtinda. Isang araw lang po yun ng August 11, 2019 sa loob ng palengke. Pero sinulduhan ko po yun siya, yung isang araw na yun, tapos continuous na po siya sa kusina. Po sa Talipapa, hindi ba maraming beses daw yun? Nasa karsada po kayo, sa inyo na nanggaling yun. Ay yung tiyanggian po ng 2020 ng January hanggang March po kasi sarado na po ang tiyanggian sa kalsada. Tagahatid lang po yan sir ng mga ulam doon kasi may mga boy po kaming mga kasama, Your Honor, at saka mga pagkain, Your Honor. Manang LB, tama ba yun? Sa bahay ka lang daw, hindi ka sa tindahan? Tagahatid Beses lang na? po. Tagahatid ka lang daw? Hindi po, minsan po pinatitigil po ako doon sa Tianggian. Sabi niya, dito ka lang muna at para may kasama kami. Sabihin, ilang beses yon? Pag araw po ng Biyernes, tuwing Biyernes po, pag may Tianggian, Gano'ng katagal yon? 8 oras? 8 hours? parang hanggang tanghali po kami doon eh. Simula madaling araw. Opo, So tuwing Biyernes, ikaw ay nasa Tianggian. opo, sinasama nila po ako minsan. Yung Lunes, Martes, Linggo, Sabado, Andun lang po ako sa loob ng tindahan, sa may kusina. Tinipirmi na nila ako. Sa tindahan, nagtitinda ka? Minsan po, pinapatulong po nila ako doon. Sa kusina, nagluluto ka? Minsan po, nung Bakit? Meron bang karinderya? Meron bang restaurant na maliit? wala po. O, Yung, ang niluluto, yung pangkain nyo, opo, yung mga pagkain namin. hindi binebenta. Pa, Hindi binebenta. pinapaluto lang po sa amin, sa akin Hindi, po yung minsan. niluluto nyo, hindi paninda. Minsan po, yung po galing sa tindahan. Doon kami kumukuha sa tindahan. Hindi ho, yung inyong niluluto ay binebenta ba sa mga ibang tao? May karinderya? Hindi po. Pagkain nyo lang. Opo. Ayun. Pero ikaw, may kontrata ka bang pinirmahan? O ikaw ay pumasok bilang kasambahay ba? O kung ano, may kontrata ba? O wala na? Wala po. Sabi po sa akin, doon ka muna lang sa kusina muna. Pag wala ka nang ginagawa sa kusina, pwede ka tumulong dito sa tindahan. Yusek Benjo, so did they violate the Batas Kasambahay referring to these spouses? Yes, Mr. Based on the narration of facts in this committee, yes, Mr. Chair. Alright. Dapat malaman ng mga abogado niyo ito. Ginang Franz, pinagamot niyo ba siya dati? No 2019, 2020, 2021, 2022? 2019, hindi po, Your Honor. Bakit? Kasi po Bakit hanggang ngayon lang 2023 siya balak paggamot? siya po nagsabi sa akin, Your Honor, nung paalis po ako, sabi niya, ate, ipa-check up mo na lang ako at ipagamot mo ako para gusto ko uli magtrabaho. Yung po sabi niya sa akin, Your Honor, sige kako at luluwas kami bukas, Your Honor, kako po. E di sabay ka na sa amin, sabi ko po, nung nag-deliver naman kami, sadya talaga na din at hindi kami nakasingil ng sibuyas, iniwan lang po namin sa Balintawak ang sibuyas, hindi rin po kami nabayadan. Pero ang the provincial Estrada, sinakay daw sa truck ng sibuyas. Wala naman siyang kasama. Meron po, Your Honor, yung kasama niya, kasi doon po sa unahan, Your Honor, Sabi nyo kasi sasamahan nyo. Sinamahan nyo sa truck ng sibuyas? magkakasama po kami, Your Honor, na lumuwas. Opo, Sinamahan mo ba sa truck ng sibuyas si Aling LB? magkakasama po kami. Pero doon nga lang po kami sa unahan banda kasi puno po. May kasama siya sa likod yung isang boy namin. Pero po ang biyahe ng mula sa amin hanggang sa pier po, wala pa pong 30 minutes. Tapos sa barko po, open po yun. Pwede po silang bumaba, pwede silang gumala, pwede silang umakit sa taas. Masyado makakagala kasi bulag na nga eh. May kasama po siya, Your Honor, yung isang boy po namin. Sabi nila dito na lang kami ate, upo na lang kami dito. Pero nakataas po yun. Tapos pagdating po sa Batangas, Your Honor, kunting oras lang din po, apartment na rin po ng anak ko, tinitirhan na din po.
No further questions, Mr. Chair. It's due The to the committee has lateness of the proceeded. hour, and I urge this committee, under your stewardship, to conduct another hearing together with the presence of, if we can invite Dodong. Dodong, Committee Secretary, you're directed to secure the attendance of J.R. Diminez, Dodong, as well as the person named as JM and Patrick. Try to secure their last names. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyong mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye!